Hello everyone! Narito ang isa na namang kwento na tiyak kamamanghaan nyo. Dahil sa bidyong ito, marami ang magtatas ng kilay at mag-iisip kung ito nga ba ay may katotohanan o katang isip lamang. Ano nga ba ang sekreto o lihim ng isang sirena na nakaupo sa itaas ng bato? Halos sa mahigit 70% ay binubuo ng tubig ang ating mundo. Kaya hindi nakakagulat isipin dahil ang mga dagat ay pinaniniwalaang nagtatago ng mga misteryosong nilalang katulad na lamang ng mga dambuhalang isda, dambuhalang ahas at mga sirena. Tapusin nyo hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa Ano ang hiwaga o sikretong nakakubli sa likod ng sirenang bato ng Atimodan, Quezon? At ano nga ba ang tunay na kwento ng estatwang sirena sa itaas ng bato? Ang karagatan ay pinaniniwalaan na nagtatago ng mga misteryosong nilalang at isa na dito ay ang mga sirena o ang mga taong isda, kalahating tao at kalahating isda. Sinasabi na ang mga sirena ay sumisimbolo ng kamalasan dahil ang mga ito ay pinaniniwalaan na ang mga sirena ay umaakit sa mga mangingisda, mga kalalakihan upang ang mga ito ay mabiktima at sumasama sa kanila. Ngunit ang iba naman ay naniniwala na ang mga sirena ay isang bahagi lang ito ng imahinasyon o katang isip lamang. Pero sa Atimodan, Quezon, ang pinaniniwalaan ng mga taong isda ay buhay na buhay dahil ang mga tao dito ay naniniwala na mayroong sirena na bumibisita sa kanilang lugar. At dahilan ng pagpapatayo ng isang sirenang bato sa lugar ng Atimodan, Quezon. Pero marami rin ang naniniwala na mayroong malalim na dahilan kung bakit maipatayo ang sirenang bato. Ano ang kwento at lihim ng sirenang bato? Napapaisip ako, ano ang dahilan bakit nila itinayo ang sirena sa ibabaw ng bato? At ano ang istorya ng sirenang ito? Ayon sa mga matatandang kwento na nakatiras malapit sa lugar, kaya naipatayo ang sirenang bato dahil pinaniniwalaan nila na mayroong totoong sirenang nagpapakita rito mismo diyan sa lugar na iyon, upang palatandaan na rin na totoong mayroong sirenang nabubuhay. Ang sirenang bato ay nag-iisang nakaupo, malungkot, habang nakatingin sa malayo. Tila bang ang sirenang ito ay may hinihintay. Pero ayon naman sa ibang kwento, isang gabi habang ang mangingisda ay pumalaot, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang dumating ang isang malakas na bagyo. Habang maraming mangingisda ay nasa laot. Himalang maituturing na ang mga mangingisda ay nakaligtas at ang tanging nakita ng mga mangingisda na nagligtas sa kanila ay isang sirena. Siya ang nagdala papuntang Pangpang at magmula daw ng araw na iyon, ang isang lalaking mangingisda ay palagi nang pupunta sa lugar na iyon at nakakarinig din sila ng tinig ng isang babae na kumakanta. At ayon pa sa mga naniniwala sa kwento, siya ay karaniwang nakikita na pupunta sa mga batong baybayin at bigla na lamang naglalaho.
Pero may ibang version din na sinasabi ang mga taga Atimonan, Quezon na ang mismong lugar o parte ng dagat na iyan ay karaniwang nakakakita ng mga malalaking buntot na pumapagispas, na humahampas at napapagkamalang buntot ng mga sirena ang mga ito. Pero sa totoo lang, ang mga buntot na ito na nakikita ng mga tao ay ang buntot ng mga malalaking balyena o mga butanding. At kaya daw na ipatayo ang sirena na nakaupo sa bato dahil kinikilala ng mga lokal o sumisimbolo ng palatandaan, lalo na sa mga turista na kapag makita ang sirenang bato, na ang ibig sabihin ay papasok na kayo sa lugar ng Atimonan, Quezon. Pero may ibang kwento rin, at ito ay naaayon alinsunod sa nakasaad o nakasulat sa isang aklat. At ayon naman sa isang libro, ang pagkakaroon ng estatwang bato ay nangyari ito noong unang panahon. Mayroong dalawang mangingisda na pumalaot at hindi inaasahang bagyo ay hinampas sila nito ng matataas na alon hanggang sa lumubog ang kanilang bangka. Hanggang sa nawala na rin sila sa paningin ng isa't isa. Pero habang papalubog na sila, ay nakita nila ang isang babae sa tubig. At habang ito ay papalapit sa kanila, nakita niya na ang babae ay may buntot ng isda. At bigla niyang nabangga ang isang kahoy. Hinawakan niya ito at nananatiling nakalutang. Hanggang sa matagpuan na nila ang isang isla. At natagpuan sila ng mga mangingisda at nailigtas sila sa panganib. Inilarawan nila ang mga sirena bilang isang espiritu ng tubig na may pangitaas na katawan ng babae, ngunit may buntot ng isda. Dahil sa iba't ibang mga kwento patungkol sa sirenang bato, sa isang kwento lang ako parang tumatak sa akin. Kung bakit may sirenang bato, dahil nga sa ito ay isang palatandaan para sa mga manlalakbay. Kung makikita ang sirenang bato, masasabi mong nasa Atimonan, Quezon na tayo kasi nakita na natin ang sirenang bato.
Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-upload ako ng 1 o 2 video sa isang linggo. At kung mayroon kang gustong ipakwento o di kaya ipasaliksik, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!